Samantala, pinalaya ng Cuban government ang mahigit 50 US political detainees na nakapiit sa kanilang bansa. Ito at iba pang world news ang hatid ni Karen Garucha. Pinalaya na ng gobyernong Cuba ang 53 political detainees na nakakulong sa kanilang bansa bilang katuparan sa isinasagawang peace talk o usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Cuban at US government. Habang 3 espiya ng Cuba naman ang pinalaya mula sa Estados Unidos. Ang pagpapalaya ng mga political detainees ay pinaniniwala ang paunang hakbang upang mawakasan na ang ilang dekadang alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Karamihan sa mga political detainees ay mula sa mga kilalang international human rights group. Ayon sa US government, bukod sa 53 detainees, may iba pang detainees ang kinokonsiderang mapalaya. Nakarating na sa bansang Sri Lanka ang leader ng simbahang Katoliko na si Pope Francis ngayong araw. Ang Sri Lanka ang unang destinasyon ni Pope Francis sa kanyang long weekend papal visit sa Asia. Matapos ang pagbisita ng Pope sa Sri Lanka, sunod na babiyahe ito papunta sa Pilipinas kung saan bibisita siya sa iba't ibang lugar sa loob ng 4 na araw, kabilang ang sinalanta ng Bagyong Yolanda sa Tacloban. Darating si Pope Francis sa Pilipinas sa January 15, araw ng Huwebes. Ako ang inyong kaibigan, Karen Garucha para sa Newslight.